Pilipinas, ako po Senyoy ng What's News. Unclaimed UMID cards hanggang Disyembre 29 na lang pwedeng i-claim. Hanggang December 29 na lang po maaari makuha ang mga unclaimed Unified Multipurpose Identification Cards ayon sa Social Security System. Patungkol ito sa mga nag-apply ng UMID cards mula noong August 2017 hanggang December 2020. Huminto na rin sa pagtanggap ng mga aplikante ng regular UMID cards ang ahensya. Inaalok ngayon ng SSS sa kanilang mga miyembro ang UMID ATM Pay Card na bukod sa maaari itong gamitin bilang valid government issued ID, dito rin pumapasok ang mga benefits, loans at refunds ng isang miyembro. Maaaring i-check ng SSS member ang kanilang UMID card application sa www.sss.gov.ph at i-click ang UMID/SSSI details sa ilalim ng Member Info tab. Kapag nakalagay na status nito ay card generated, maaaring i-claim ng member ang kanilang card sa branch kung saan sila nag-file. At para pag-usapan tungkol sa balita niyan, kasama po natin ngayon si Kuya Yeri, Gama at Popoy. Yun. Paano kailangan mag-update? Kailangan mag-update? Hindi kasi papalitan na yung mga UMID cards nung upgraded na merong ATM na kasama. So, ang mangyayari, isa-surrender mo. O unti-unti na mawawalan ng visa yung lumang Hindi, eventually. gumagamit, may visa pa rin. Pero in the future, hindi na yun yung magiging standard. Oo, pero ano pa naman to, nakalagay pa naman walang expiration Hindi, kasi yung deadline na yan, dun yan sa mga nag-apply nitong August, di ba? Oo. August 2020 pa eh. Oo. Na sinend dun sa pinadala through postal pero hindi na receive. Oo. Lahat na bumalik. nag-apply. Oo. Bumalik sa Sa Center. SSS. Oo. Ngayon, Kasi na yan, ang tawag doon, i-dispose. so itong UMID ATM Pay Card, pwede to sa kahit anong bangko saksak check sa sa BDO Depende pa rin yan kasi pag ATM, may mga particular na bangko lang na kinikilala. Halimbawa, di ba, doon sa mga ATM natin, hindi may Mastercard, may Visa, may AMC, mga ganun-ganun. Depende kung saan Malamang yan, doon sa mga government Transactions. bank siguro. Oo, Like sa BPI. Land Bank, yun yung usually mga ganun. Ang kasi pag sa mga existing na may UMID card na kung gusto i-upgrade yung cards nila, i-check sa online kung pag card generated, yun nga, pupunta sa branch kung saan sila nag-file. Tinignan ko yung sa akin, sa probinsya ko pa. Card generated yun sa akin, sa probinsya pa namin na kailangan mag-file para makakuha ng upgraded version. Pero yung upgraded version first quarter next year pa i-implement, di ba? Wala pa ngayon. Pero Wala hindi pa lang. naman, kunyari mag-upgrade, hindi naman kailangan i-surrender yung lumang card. Kasi wala namang gamit habang naghihintay ng card. Hindi, kasi kumbaga, ang mangyayari, yung card na hawak mo, limitado yung yung functionality. Halimbawa, di ba nga, yung ginagawa nila na may ATM, yung mo, wala. Kasi yung mga benefits daw sa SSS, etc., doon na papasok. Magagamit mo lang siya as ganon? As ID lang. Pwede Yung lumang UMID, magagamit mo as ID lang, pero hindi as ito sa ATM kasi doon napapasok yung loans, benefits. Nakapag na ba kayo? Subukan nyo na ba loan ng SSS? Or benefits pag Ako hindi ko na-try kasi kulang nga ako. 3 years pala, akala ko 2 years lang dati. Chinek ko kasi yung nag-register kasi ako sa SSS na online. 3 years pala. 36 months. Oo. 3 years na kailangan may hulog. 3 years pala ang hulog. Dati kasi ang sabi sa akin, 36 months nga daw. Sabi sa akin 2 years lang pwede na na pwede ka lang mag-loan. Ngayon, parang 3 years na nga yung pero pwede mo na bayaran yung remaining years mo na. Oo, pag gusto mo mag-loan. Gano'n ba kalaki ang ang first loan kasi 10,000 lang. Yung gulag, depende sa Sahod mo. Gano'n kalaki tubo nun? Sa SSS di masyadong malaki pero may tubo pa rin. Tsaka matagal mo kasing babayaran.
2 years din ata ang bayad nun eh. Isipin mo, 10 mil lang, 2 taon mo babayaran. Para ka lang, mataas pa rin yung yung interest. Interest na. Pero Although hindi mo siya mararamdaman, para kasing naguhulog ka lang din sa SSS. Yung syempre, pagka may trabaho ka. Pero 2 years kasi, kaya parang hindi mo nararamdaman. Pero technically, tinataga ka sa dito may kasi nga, pag-absent, pag may sakit, nakakuha ng yung sick benefits. Yung hindi ko nakuha na ko eh. Yun ang Hindi sa COVID yun, sa bulutong. Kasi, syempre, bulutong, diba? Weeks ang inaabot. Ang ang requirements nila, 4 days. Kailangan, nung nagsimula yung sakit mo, tapos nagpa-medical ka, dapat 4 days may ka na. May masasabi mo na sa SSS. Pagka yung yung medical mo na lumagpas ng 4 days, di ka na pwedeng kumuha ng benepisyo. Yun yung doon medyo paano ko self-employed yung Sa self-employed di ko alam kung meron sa sick benefits. Yung sa para ka lang sinasahuran nun eh. Pero maximum of 2 weeks lang ata sa SSS. Bale, pagka lumagpas ng 2 weeks yung sakit mo, hindi ka na makakasahod another 2 weeks. So, hanggang kaya itong to. Kasi, matagal na rin yung UMID eh. Kaya ba yung, magagamit pa rin naman siya as ID, yung lumang UMID. Pero, kung ikaw ay, kailangan mo na, kunyari, mag-retire ka na, or, benepisyo, hindi ka na pwedeng nang bibigyan ka ng land bank. Kasi, ang retire, yung mga nagre-retire kasi, binibigyan sila ng ng land bank eh. Yung tatay ko may land bank siya na, doon pumapasok yung, yung sa, benefits niya sa retirement benefits niya dun sa Bukod na ATM yun. Bukod na ATM yun. Etong UMID na bago ata, yun na mismo yung ATM na papasukan ng retirement yung mga benefits mo nga. So diretso ka na sa mga ATM. Hindi ka na dadaan ng land bank, hindi ka na hahanap ng land bank. And yun pa nga isa, meron pa nga yung sa national ID natin. May kasamang land bank yun eh. Na ATM eh. Pero ang problema, wala pa. Yun nga lang, ang problema wala pa. At saka, mukhang di na darating. At di rin kami nakakuha ng land bank no. Kami nung nanay ko. Hindi kami nakakuha ng ng ATM ng land bank. Ang mahirap lang pala dito sa ATM siya, dahil ID mo rin siya. Paano kung yun lang yung ID mo tapos kinain ng ng ATM machine? Tingin ko hindi naman. Pwede ka mag-over the counter. Oo. Para maklaim yung para makuha yung card. Yung ID naman siguro hindi naman siguro nila i-claim i-claim back eh. Yung lumang yung luma siguro. Kasi wala naman ng pakinabang yung kung may ATM ka ng ID. Sabagay, i-dispose din naman nila yung unclaimed card sa kanila. Hindi nila kailangan bawiin yung siguro hindi naman na babawiin. Mas maganda na, dalawa yung mo, para may backup ka. Di ba? Oo. And magagamit pa rin naman kasi yung ID kahit pa paano. Parang yung upgraded version. At least yun, nagagamit. Yung national ID. Hindi pa natin sure. Ay, kasi, wala pa kasi yung system. Wala pa nga system eh. Batay dun sa interview dun sa ANC yata. Yun nga, malalaman pa lang natin next year. At saka parang baka palitan din nila yung mga printing nila kasi ang pangit talaga ng print ng national ID. Lalagas. Ang bilis masira. Yung UMID ko, ang tagal na ng UMID ko pero matino pa. Pero tingin ko kasi, ang pagkakaalam ko kasi, ang nagpiprint nung sa UMID, local private din ba? Hindi ko alam. Kasi ang alam ko, yung sa national ID, yun yung private. Ngayon, parang yung sa LTO, di ba, bawat LTO branch may sariling ID printing system. Kasi sila na kayo nagre-release nung Ang ko same dun sa UMID. O hindi? Hindi ko sure. Pero kasi kung nagagawa sa LTO na bawat branch ay may printer, bakit hindi magawa dun sa national kahit sa PhilSys or sa sa tawag dito
dito sa ating postal, may sariling printing din, although hindi lahat ng bayan. Pero yung mga printing nun, medyo matitino. Pat yung sa national, medyo nagkaroon ng ano. Ay mukhang ano nga lang eh. Yung tipong Baka And centralized yung printing, ano? Siguro sa national. Kaya gano'n. centralized pero pangit. Hindi yung kanya-kanya. Kasi dun sa ano, kanya-kanyang branch may mga printers yun. Oo, isa lang naman yung ano eh. Yung program na ginagamit, isa lang din yung type ng printing machine yung ginagamit. At saka sana naman yung ibang IDs tulad nung sa Teen ID tsaka yung sa dito PhilHealth wag nang papel na lang ibibigay. Sana naman printed na ID talaga yung ano PVC ID na. Yung ikaw pa yung mismong mag-aayos. Oo. Isa din ganun din, di ba? Tama ako, di ba? Ano rin? Dati, Printed pa rin na ano ay tawag dito. Papel pa rin siya na malalagyan mo ng video. Papalaminate mo. Oo. Sana naman mas tuminuna yung sa ID system. Asa. Kasi dito, hanggat matitipid, titipirin ka eh. Yung sa PhilHealth, may online nga sila, di ka naman makakapili kung anong buwan na bayaran mo. Kung gusto mo yung current buwan lang, hindi ka makakapili. Yung sa SSS, kahit paano, kung gusto mo magbayad online, papagenerate ka ng code. Makakapili ka kung anong buwan na bayaran mo. Pwede yung luma, pwede yung current. Yung PhilHealth, madaya. Kailangan yung pinakalumang Ihahabol mo talaga. Oo. Kung gusto mo magbayad ng current, ng latest, kasi kailangan latest 12 months, di ba? Bayad ka bago mo magamit. Kung pinakaluma. Ang dalas pa naman magtaas ng PhilHealth. Oo. Iba-ibang yan, iba-iba yung binabayaran mo. 400 ang 2023, tapos 2020 hanggang 2022, 300 naman. Oo. So, pataas na pataas. So, mahirap bayaran yung sa PhilHealth. Tsaka hindi siya katulad ng sa SSS na kung anong buwan lang, kasi as long as 'di ba? As long as at within may 36 months na bayad, kahit na hindi kahit may may pagitan na months, may pagitan na year na blanco, basta may higit 36 months. Sa PhilHealth, kailangan mo raw bayaran yung luma mong mga hindi na bayaran kasi magkaka-penalty daw. Speaking of PhilHealth, di ba nagbalita sa kanila na parang sinasabi nilang good news na madadagdagan yung yung benefits. Sabihin, halimbawa yung sa mga nagda-dialysis. Kung dati 90 plus lang, 90 plus. Oo. Tapos naging 150 something, 156. Oo. Dapat matagal nang ginawa yun. Kaso di ba kailangan mataas din yung bayad, hulog mo nun. Hindi, yun nga yung purpose ng may health program. Mm-hmm. Hindi kailangan mataas ang bayad mo unlike ng private na insurance. Kasi sa private na insurance, doon ka tatagain kasi hindi naman nila mamiyembro lahat ng tao. Pero dahil nga ito ay government funded, ibig sabihin, lahat ng saklaw ng PhilHealth ay nagbibigay ng karampatang butaw kung tawagin. Pero dahil nga marami sila, hindi ganun kalaki yung kailangan na ilabas. Kaya mas marami silang pondong kayang ibigay dun sa mga programs. Kaya mas maganda nga kung tutusin na puro mga government funded na insurance ang ginagamit. Kasi nga mas secure na meron kang funding, may pondo ka na pagkukunan. Hindi kagaya na halimbawa yung ProLife, 'di ba? Parang na-dissolve na yata sila dahil hindi na ganun kadami yung parang ginawa na silang call center. Oo nga. So nawala na yung mga agent kasi by commission pa yon. Dito wala kang agent na babayaran kasi nga mandated by law. So mas mainam talaga na government ang magbibigay ng service. Hindi dahil sa umaasa tayo sa government, hindi yun yung reasoning nun. Bugok yung mga nagsasabi. Kaya ganun. Kasi nga, unlike ng negosyo, unlike ng private sector, may kapital na magagamit ng pamahalaan. Kasi galing sa buwis natin. Kumbaga, hindi katulad ng
private insurance company na, nako, kailangan natin ng investor, kailangan natin ng maraming miyembro. Ang government, din niya problema yun. Oo. At saka ang dami naman kasi talaga ng ng PhilHealth kasi government na. Tsaka requirement yun sa mga trabaho. So, technically, marami talagang tao na tawag dito naguhulog ko. Eh hindi naman lahat yun nagagamit. Di ba? Lalo yung PhilHealth. Siguro yung SSS ay hindi rin eh. Kasi minsan hindi na inaabutan ng retirement namamatayan na tapos naglalansam na. Mas maliit kasi pagka lansam, kala niya mas malaki yun. Mas maliit yun. Kasi isang bagsakan lang yung taon na yung buwan na So yun, abangan natin yung ang iba pang update patungkol dyan. So, sa mga gusto mong malaman ng aming opinion patungkol sa latest news, manood lang po kayo ng What's News sa FPS Media NCA YouTube channel. At yan po ang ating What's News.